Yeah, what am I doing? Did I do it right? Yeah, all these thoughts keep me up at night. Yeah, I can't think straight, need the light. I need to breathe, get me up and out of the sheets. Onto my feet, another cup of coffee and me. That's what I need. Tayong mga nagpapalaki ng katawan, karamihan sa atin ay ilang taon ang nasayang bago natin nalaman ang mga tamang proseso sa bodybuilding. Yun bang sa simula o nung baguhan ka pa lamang ay buong akala mo ay tama lahat ng iyong ginagawa? Tapos, ilang buwan o taon ang lumipas, saka mo malalaman na mali-mali pala yung mga ginagawa mo. Ang daming nasayang, di ba? Yung panahon, yung pagod, at pera mo. Upang maiwasan ito, ibabahagi ko sa inyo ang mga bagay na pinanghinayangan ko rin, na sana noon ko pa nalaman agad. Ang mga ito ay madalas ding mangyari sa mga baguhan. Upang maiwasan ito, intindihin mong mabuti ang ilalahad ko. Isa rin ako dati sa mga naniniwala na para mapabilis ang paglaki ng muscle ay dapat sinasagad mo yung oras mo sa gym. Yun bang ang mentality na mas maraming exercise ang magagawa mo ay mas malaki ang tsansa o mas mabilis ang paglaki ng muscle? Maling-mali ito mga kaprakti. Dahil kapag ginawa mo yan, ma-overtrained ang iyong muscle sa dami ng exercises na ginawa mo. Dahilan upang mabagal o wala talagang paglaki sa ating muscle. Gumawa lamang ng 3 hanggang 4 na exercises sa chest, back at legs. At 2 to 3 exercises naman sa mga small muscles gaya ng triceps, biceps, shoulder, abs at iba pa. Gumawa din ng 3 sets at 10 to 12 reps sa bawat exercise. May pagkakahalintulad ito sa number 1. Para daw mabilis lumaki ang muscle, ay dapat araw-arawin mo ang pag-train dito. Halimbawa, kung gusto mong lumaki agad ang iyong chest, mag-bench press ka araw-araw. Ganyan din ako dati. Kaya nga sana mapanood ito ng mga makukulit na baguhan dyan para hindi na gayahin. Yun bang nag-chest ka ngayon, tapos kinabukasan ang sakit ng chest mo, sasabihin sa'yo, sundutin mo para mawala ang sakit at nang lumaki agad ang iyong chest. Sa ganyang sitwasyon, mas lalo mo lang pinahihirapan ang sarili mo dahil puro ka workout pero wala ka namang napapala. Sapagkat ang pag-workout ng araw-araw sa bawat muscle part ay hindi ito nagkakaroon ng muscle recovery. Ang muscle recovery ay nangyayari sa loob ng 2 hanggang 4 na araw. Depende sa isang tao. At dahil inaraw-araw mo ang pag-train dito, walang muscle recovery. Ibig sabihin, walang paglaki ng muscle. Dati ang alam ko, para mabilis daw ang paglaki ng muscle, ay kumain ka ng marami. Hindi na tinutukoy kung anong klaseng pagkain. Basta pagkain, damihan mo. At nagresulta naman. Pero ang buong akala ko ay muscle ang nagpalaki sa akin. Yun pala, mas malaki ang porsyento na tumubo sa akin ay taba o body fat. Oo, kumain ng marami lalo na kung ikaw ay payat. Pero dapat pinipili mo rin ang mga kakainin mo. Mas mag-focus ka sa protina gaya ng manok, isda, itlog, baboy at iba pa. Kailangan mo ng 1.6 grams hanggang 2 grams na protein kada 1 kilo ng iyong timbang. Kaya kung ang timbang mo ay 50 kilos, kailangan mo ng at least 80 grams na protina. Kung sa itlog ka lang kukuha ng protina sa buong araw, ang isang itlog ay may 6 grams na protein. At dahil kailangan mo ng 80 grams na protein sa isang araw, lumalabas na kailangan mong kumain ng 13
hanggang 14 na itlog araw-araw. Mahalaga rin ang carbohydrates at dietary fats sa iyong pagkain. So real that I wake up shaking. Di thick as skin. Alam ko, hindi lang ako ang mga nagkamali sa mga bagay na ito. At kung ikaw na nanonood ay hanggang ngayon ay ganito ang iyong ginagawa, aba, hanggat maaga ay baguhin mo na upang hindi ka magsisi sa huli. Hanggang sa muli mga kaprakti, God bless. I can't think straight, need the light. I don't really think I understand this world now. Got my head spinning round in a circle. Everybody lacks what they need internal, so they compensate with everything external.